Ang pangalan ko ay Clara Mercado. 30 anyos na ako. Noong gabing pinalayas ako ng sarili kong pamilya, natutunan ko na sa loob ng ilang tahanan ang pinakamalakas na kasinungalingan, ang laging unang pinaniniwalaan. Nakatayo ang ate ko sa labas ng bahay, umiiyak ng napakalakas na akala mo ay gumuho na ang buong mundo niya. Itinuro niya ako at sinabing ako raw ang sumira sa asawa niya. Hindi nagtanong ang nanay ko. Hindi humingi ng ebidensya ang tatay ko. Tinitigan lang ako ni tatay ng may pandidiri at sumigaw. Pagkatapos, nagsimula na siyang itapon ang mga gamit ko sa damuhan. Humampas ang mga sapatos ko sa basang lupa. Nalaglag ang mga libro ko sa putikan. Isang picture frame ang nabasag sa semento. Patuloy ang paghagulgol ng ate ko. Sinasabing ako raw ang nagpakilala sa asawa niya sa babaeng sumira sa kanilang tahanan na ako raw ang nagbukas ng pinto sa pagtataksil nito at hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung hindi ako nakialam sa buhay niya. Alam kong nagsisinungaling siya. Alam ko agad yon. Pero kapag ang sarili mong ina ay ayaw kang tingnan at ang tatay mo ay tinatadyakan ang maleta mo palabas ng balkonahe, ang katotohanan ay tila naglalaho sa harap ng kahihiyan. Kaya hindi ako sumigaw. Hindi ako nakiusap. Pinulot ko ang mga gamit na kaya kong dalhin, naglakad hanggang kanto, at umalis. Isang linggo ang lumipas. Nakaupo ako mag-isa sa isang maliit na inuupahang kwarto sa Cubao. Sinusubukang sanayin ang sarili sa katahimikan. Nang may dumating na email, ang nagpadala ay nagpatuwid sa upo ko. Ang subject line ay nagpakaba sa dibdib ko. Binasa ko ito ng paulit-ulit at nang makarating ako sa attachment, naintindihan ko na kung bakit desperado ang ate ko na ako ang unang sisihin. Sa loob ng 20 minutos, sumabog ang phone ko. Mula sa ate ko, "Clara, please, wag mong ipapadala ang email na yan." Mula sa nanay ko, "Mali kami. Bigyan mo kami ng isang pagkakataon." Mula sa tatay ko, "Kailangan nating mag-usap. Uwi ka na." Tinitigan ko ang screen, naalala ang nabasag na frame sa labas ng bahay, at sumagot ng 2 salita. "Hindi! Hindi!" Pero bago ko ipakita sa inyo kung ano ang laman ng email na iyon at kung bakit naging takot ang galit ng pamilya ko sa loob lang ng 1 oras, sabihin niyo ito sa akin. Kung ang sarili mong magulang ay pinalayas ka dahil sa isang kasinungalingan, mapapatawad mo pa ba sila? Ang totoo, ang gabi ng pagpapalayas sa akin ay hindi ang simula. Iyon lang ang sandali kung saan ang kasinungalingan ng ate ko ay nakahanap ng tagapakinig. Lumipat ako sa isang maliit na apartment sa likod ng isang lumang bahay sa Quezon City. Manipis ang pader, masikip ang hagdan, at may isang bintana sa labas ng lababo na nakaharap sa pader na bato. Hindi ito maganda, pero akin ito. At may kung anong gaan sa pakiramdam na nasa isang lugar ka kung saan walang sino man ang pwedeng magsabi na hindi ka kabilang. Nagtrabaho ako bilang collections manager sa isang heritage museum sa Intramuros. Mukhang marangal pakinggan, pero ang trabaho ko lang ay magpreserba ng mga lumang mapa at gamit mula sa mga lumubog na barko. Akala ko noon, naging mahinahon ako dahil sa trabaho ko. Pero matapos ang nangyari sa pamilya ko, napagtanto ko na naging eksperto lang pala ako sa paghawak ng mga bagay na wasak na. Ang ate ko, si Verna, ay nabubuhay sa ibang mundo. Siya ang bida sa mga charity event, laging nakangiti sa mga social media posts, at parang ang bawat silid ay ginawa para lang maging spotlight niya. Ang asawa niyang si Anton ay isang arkitekto. Tahimik, magalang, at maingat magsalita, ang tipo ng lalaki na agad pinagkakatiwalaan ng mga tao. Sa labas, mukha silang perpekto. Pero sa mga nakakakilala talaga kay Verna, alam nilang lahat ay kontrolado niya. 3 araw matapos akong mapalayas, dumating ang best friend kong si Nikki na may dalang takeout at galit na sapat na para painitin ang buong bahay. Si Nikki ay isang exhibit designer, laging may bahid ng pintura ang maong at matapang magsalita. Habang nakaupo kami sa sahig, ikinuwento ko ang lahat. Ang paratang, ang sigawan, ang mga gamit sa labas,
at kung paano hindi man lang nagtanong ang nanay ko kung totoo ba ang lahat. Nang matapos ako, sabi ni Nikki, masyadong malinis ang kwentong yan. Hindi yan inimbento ni Verna sa isang iglap lang. Binuo niya yan bago pa niya kailanganin. Gusto ko sanang makipagtalo dahil sa pagod. O baka naman may nakaligtaan ako, sabi ko. Baka nga nailapit ko si Anton sa maling tao. Ibinaba ni Nikki ang tinidor niya at tinitigan ako. Clara, yan mismo ang inaasahan ng mga taong tulad ni Verna. Pagdududahan mo ang sarili mong alaala habang ginagabayan nila ang lahat sa bersyong pabor sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya ang linyang nagpabago sa lahat. Huwag kang mag-isip gamit ang emosyon. Mag-isip ka gamit ang kasaysayan. Ano ang nangyari bago ang kasinungalingan? Kinabukasan, habang naglilinis ako ng mga lumang gamit sa museum, nag-text si Nikki. Kakausap si Cheska. Huwag mong sayangin. Si Cheska ay kasama ni Verna sa mga charity gala at may utak na parang computer sa pag-alala ng lahat ng chismis. Nagkita kami sa isang coffee shop sa BGC. Noong una, puro paligoy-ligoy ang sinabi niya. Pero nang humarap si Nikki at nagtanong, bakit handang-handa si Verna na isisi ang lahat kay Clara? Tumahimik si Cheska. Hinalo niya ang kape niya at bumulong dahil may kinatatakutan na siyang iba. Noon pa, tumalon ang pulso ko. Anong iba? Nag-atubili siya. Bago sinabing, may mga bulong-bulungan tungkol kay Verna at sa isang lalaki mula sa restoration board. Walang ebidensya, pero bulong-bulungan lang na sapat na para simulan niyang bantayan ng maigi si Anton, na parang kailangan niyang palabasin na guilty ang asawa niya bago pa may makapansin sa ginagawa niya. Iyon ang unang lamat. Binigyan kami ni Cheska ng pangalan, Danilo Cruz. Siya ang humahawak ng logistics para sa mga Heritage Weekend, sabi ni Cheska. Kung may nakakaalam kung sino ang nasaan, siya, yon. Pag-uwi ko, nawala ang adrenaline at napalitan ng sobrang pagod. Halos maisip ko nang hayaan na lang ang lahat. Hayaan silang maniwala sa kasinungalingan kung iyon ang magbibigay sa akin ng katahimikan. Pero nag-vibrate ang phone ko. Nagpadala si Nikki ng picture ng sirang drawer sa kusina ko na may caption. Kahit ang drawer na ito, alam na sira siya. Hindi ibig sabihin na magpapanggap kang maayos ang lahat. Natawa ako. At dahil doon, hindi ako sumuko. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Gabriel, ang katrabaho ni Danilo. Si Gabriel ay isang lalaking ayaw sa gulo. Sinabi niya sa akin na ang chismis tungkol kay Verna ay nagsimula ilang buwan bago pa ang divorce. Madalas daw silang magkasama ni Danilo Cruz sa mga hotel site visits at donor planning. Pero ang nakapagtataka ay ang mga tanong ni Verna tungkol kay Anton, kung sino ang mga babaeng kausap nito sa mga event, kung mukhang distracted ba ito. Sinasabi ko ito sa iyo, Clara, dahil hindi siya nagtatanong bilang asawang nag-aalala, sabi ni Gabriel. Nagtatanong siya parang taong bumubuo ng depensa bago pa dumating ang paratang. Inabutan niya ako ng isang papel. Isa itong logistics sheet mula sa isang preservation weekend sa Tagaytay. Sa gilid, may sulat kamay na note. Verna M., Danilo C. Same floor, same wing. Quiet reassignment. Nanigas ang katawan ko, pero alam kong hindi ito sapat para sa mga magulang ko. Kailangan mo ng ebidensya mula sa loob mismo ng pagsasama nila, sabi ni Gabriel. Tinawagan ko si Anton. Akala ko hindi siya sasagot, pero sa loob ng 10 minuto, pumayag siyang makipagkita. Nagkita kami sa isang parke. Mukhang hindi nakatulog si Anton ng ilang buwan. Sabi ni Verna sa pamilya natin, ikaw daw ang nagpakilala sa akin sa isang babae sa museum, sabi niya. Sabi niya, may nangyari raw na hindi tama. Tinitigan ko siya sa mata. Mayroon ba? Tumigas ang mukha niya. Wala. 2 beses ko lang nakausap ang donor na yon, parehong sa harap ng maraming tao. Kailangan ni Verna ng kwento na magmumukha siyang biktima. Inabot ko ang papel mula kay Gabriel. Binasa niya ito at nagngit-ngit ang bagang niya.
Alam ko na, bulong niya. Pagkatapos, may sinabi siya na nagpabago sa lahat. May nakita siyang hotel confirmation sa isang lumang tablet na hindi sinasadyang nag-sync. Nabura agad ni Verna, pero naalala niya ang pangalan ng hotel. The Cliffside Estate. Isang boutique hotel sa labas ng lungsod. Doon ako napatigil. Alam ko ang hotel na yan dahil ang museum namin ay nagdaos ng donor dinner doon noong nakaraang taon. At ako ang nag-coordinate ng listahan, ibig sabihin kung ginamit ni Verna ang lumang booking profile na nakatali sa event na yon at nakalimutang alisin ang museum email ko sa notification system. Anumang billing summary o notice ay pwedeng maipadala sa akin nang hindi sinasadya. Sinubukan ko ang swerte ko. Nag-email ako sa guest relations ng hotel. Sinabi ko lang na baka ang email ko ay nakakabit pa rin sa isang lumang profile at baka may mga maling na ipadalang notice sa akin. Kinabukasan, habang nasa museum ako, nag-vibrate ang phone ko. Isang bagong email mula sa The Cliffside Estate Guest Relations. Subject: Correction of Secondary Notification Contact. Attached Billing Summary. Binuksan ko ang PDF. Verna Mercado, Danilo Cruz. 2 magkatabing suite. 2 magkahiwalay na weekend. Privacy preference requested. Room service after midnight. Valet logs. Hindi ito tsismis. Hindi ito hinala. Ito ay isang malinis at propesyonal na dokumento mula mismo sa hotel. Ito ang magpapatunay na ang ate ko ay nandoon sa lugar na hindi niya dapat kinalalagyan, kasama ang lalaking hindi niya dapat kasama sa mismong panahon na pinalalayas ako ng pamilya ko dahil sa paratang niyang ako ang sumira sa asawa niya. Sinend ko ang email sa nanay ko, tatay ko, kay Anton, at kay Verna. Ang subject line, pagwawasto sa maling paratang, at kalakip na dokumento. Sa loob, isinulat ko. Hindi ko sisiklatin ang kasalanang ginawa para pagtakpan ang pagtataksil ng iba. 8:30 ng umaga nang magsimulang tumawag si Verna. Sunod-sunod ang text. Verna, please wag mong ipakita sa iba yan. Nanay, Clara, mali kami. Patawarin mo kami. Tatay, kailangan nating mag-usap bilang pamilya. Itago natin itong sikreto. Sikreto? Halos matawa ako. Wala namang naging sikreto noong itinapon ang mga gamit ko sa kalsada na parang basura. 2 salita lang ang isinagot ko. Hindi. Hinding-hindi. Pumunta ang nanay ko sa museum noong tanghaling yon. Umiiyak siya sa lobby. Clara, please, sabi niya. Huwag mong gawin ito sa amin. Ginamit niyo na ang salitang amin? Tanong ko. Pinalayas niyo ako nang hindi man lang tinatanong kung totoo ba ang lahat, sabi niya. Naniwala kami kay Verna at kapag kumalat ito, mawawala ang lahat sa kanya. Doon ko nakita ang katotohanan. Hindi siya nag-aalala para sa akin. Natatakot siya para kay Verna. Sabi ko, dapat naisip niya yan bago niya ginamit ang buhay ko para protektahan ang sarili niya. Isang gabi, pinilit ako ng tatay ko na pumunta sa bahay para sa isang usapan. Nandoon si Verna, maputla at galit. Sabi ng tatay ko, napatunayan mo na ang punto mo. Sabi ko, hindi ako ang nagpatunay, kundi ang mga dokumento. Sinubukan ni Verna na magpaliwanag na mahirap daw ang pagsasama nila, na nagkamali siya, na hindi niya sinasadyang masaktan ako ng ganito. Tinitigan ko siya, ginamit mo ang pangalan ko, bago pa man may magtanong. Sinadya mong saktan ako para mailigtas ang sarili mo. Nagtanong ang tatay ko, ano bang gusto mo? Gusto ko ang katotohanan. Sabi ko, hindi ko sinira ang marriage nyo. Hindi ako nagtaksil sa pamilyang ito. Pinalayas ako dahil nagsinungaling si Verna. Tumahimik ang paligid. Pagkatapos, mahinang sinabi ni tatay, hindi mo sinira ang marriage. At dagdag ni nanay, nagpadalos-dalos kami. Nagpadalos-dalos? Hindi man lang malupit. Hindi man lang kahiya-hiya. Nagpadalos-dalos lang. Pagkatapos,
Sinabi ni tatay. Ngayon, kailangan nating ayusin ito bilang pamilya. Doon ko naintindihan. Hindi nila gusto ng hustisya o paghilom. Gusto lang nila ng kontrol. Kaya tumayo ako at sinabing, hindi kayo humihingi ng tawad. Humihingi kayo ng pagkakataong pagtakpan uli ang lahat at lumakad ako palabas. Lumipas ang mga linggo. Ang maliit kong apartment ay hindi na mukhang lugar ng pagtatapon, kundi isang bagong simula. Pininturahan namin ni Nikki ang isang pader ng kulay asul. Sabi niya, kailangan mo ng isang bahagi ng bahay na mukhang bukas. Nag-iwan ng voicemail ang nanay ko. Alam kong nabigo ka namin. Iyon na ang pinakamalapit na hingi ng tawad na natanggap ko. Ang tatay ko naman, nanatiling formal, na parang ang isang pagwawasto ay sapat na para burahin ang kahihiyang ginawa nila sa akin. Sa katahimikan ng bawat gabi, may natutunan ako tungkol sa paghihiganti. Ang paghihiganti ay hindi laging tungkol sa pagwasak sa iba. Minsan, ito ay ang pagtangging pasanin ang kasalanang ipinataw sa iyo. Minsan, ito ay ang paghayaan sa katotohanan na gumawa ng mabigat na trabaho habang ikaw ay humahakbang palayo sa kasinungalingan. Isang buwan matapos ang email, nakipagkita si Anton sa akin sa huling pagkakataon. Inabutan niya ako ng isang pirmadong dokumento. Isang testimonya na nagsasabing kailanman ay hindi ako nakialam sa marriage nila at maling paratang lang ang lahat. Salamat, sabi niya. Ikaw lang ang tanging matapat na tao sa bahay na puro pagpapanggap. Iyon ang pinakasentro ng kwentong ito, pagpapanggap. Nagpanggap si Verna na biktima. Nagpanggap si nanay na may kapayapaan. Nagpanggap si tatay na may autoridad. At sa loob ng maraming taon, nagpanggap akong nagpapatawad sa pag-asang balang araw ay magiging patas sila sa akin. Hindi pala. Noong itinigil ko ang pagpapanggap, doon nagbago ang lahat. Dinala ng mga magulang ko ang huling mga gamit ko sa apartment ko. Umiyak si nanay sa garahe. Binuhat ni tatay ang pinakamabigat na kahon na parang ang pagbubuhat ay kapalit ng paghingi ng tawad. Sabi niya, laging may lugar para sa'yo. Sa amin, sumagot ako. Wala noong kailangan ko. Hindi siya nakasagot. Baka iyon na ang unang pagkakataon na naging matapat ang katahimikan niya sa akin. Naka-move on na ako. Natutunan ko kung aling bahagi ng sahig ang lumalagitik sa apartment ko at hindi ko na ito nararamdaman bilang lungkot. Sabi ni Nikki, mukhang tumangkad daw ako. Siguro nga, mas nakakakuba. Kasi ang kahihiyan kaysa sa pighati. Sa anibersaryo ng gabing pinalayas ako, nag-text ang nanay ko. Sana, bumalik ka na sa amin. Tinitigan ko ito bago sumagot. Bumalik na ako sa sarili ko. Sapat na yon at sapat na nga. Dahil ang tunay na wakas ng kwentong ito ay hindi lang dahil binago ng isang email ang lahat, kundi kung paano nito ibinunyag na ang pamilya ko ay mas takot sa ebidensya kaysa sa pagkawala ng sarili nilang anak. Ang tanong ko sa inyo, kapag ang isang tao ay humihingi lang ng tawad kapag na-corner na ng katotohanan, pagmamahal ba yun o takot lang na nakasuot ng maamong mukha?